Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome once again to our weekly program on our YouTube channel, Seed of the Sower, preaching of the gospel through social media. I have a guest now. He's a friend, nanay, Mola, at kaibigan natin sa lungsod ng Baguio. At meron lang akong babasahin sa Bible na kailangan natin muli magpili ng ating mga leaders sa ating lungsod. I read the passage of the Bible, Proverbs chapter 29, verse 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. And Proverbs 13, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. So my guest for today is no other than Ma'am Soledad Go. Ang tawag sa kanya ay ina ng barangay. At siya ay may bahay ng ating butihing Congressman Mark Go. So Ma'am, pakilala ka muna at bago natin tatalakayin ang binasa ko na kailangan natin ng leader na mamumuno sa ating lungsod ng Baguio. Thank you, Brother Mark. Kumusta po kayong lahat, mga Baguio citizens? Magandang hapon po, Baguio City. Ako po ay nagagalak at naimbita po dito sa programa ni Brother Mark na talaga pong napakalaking karangalan. Napakalaking karangalan po na maging bahagi nito pong programa na ito po ay naaabot ang ating mga kabataan. Sa panahon ito pong social media ay ito po talaga ang isang napaka-effective na medium para po maabot natin ang mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga salita ng Panginoon. At yung pong nabanggit kanina, the Bible verse sa Proverbs 29 ng ating kapatid, Brother Mark, talaga pong ako mismo ay na-touch po as he reads po ito pong ating mga Bible verses na ito. Na I would say, ito po pala ay mga kwalidad ng mga magiging leader na inyo pong pipiliin for 2025. Ang leader, sabi nga ng ating Proverbs 29, ay kailangan po unang-una ay righteous. At dito ko po masasabi na, alam nyo, nung ako po ay nagdesisyon na humabol bilang inyong congressman o representante ng Long District of Baguio, una po akong nagkonsulta sa ating Panginoon Diyos. Kasi I believe na kung wala pong basbas ang ating Panginoon Diyos, I don't think po na magiging mabiyaya itong aking lakad na ito para po sa 2025. So ano mga platform, ano pa ang pwede mo maidagdag sa iniwang legacy ng iyong mahal sa buhay, Congressman Mark Go? Ano pa pwede natin gawin? Ang dami niya nang nagawa sa bahay. Salamat po, Brother Mark. Alam nyo, ang nagbunsod sa akin para pumabong at i-continue ko, ituloy ko ang mga napakagandang programa at proyekto ng ating Congressman Mark Go. Sa aking pag-iikot, alam nyo, nakita ko talaga na napakaraming hamon ang ating mga mamamayan ng Baguio sa ngayon. Napakarami pong issues na dapat nating harapin na hindi ito mga basta issues na ordinary, napakabibigat na mga issues o mga problema na kailangan po, I believe, na narito po ang isang leader na nasa kanyang puso ang paglilingkod. Kaya dito po sa aming nabuong team, ang narito po yung Makabagyo team, no? Na ang amin pong layon talaga
ay yung 100% po tayo sa taong bayan. Baguio, uunahin po namin sa amin pong mga adhikain, sa amin pong mga programa at proyekto. Dito po nakasalalay yung pong kung ano po ang aming gagawin bilang isang grupo. Ako po bilang inyong representante, itutuloy ko po ang mga advokasya po ng ating Congressman Mike sa larangan po ng edukasyon, sa lalo pa po nating bibigyang pansin ang mga health services po para po sa ating mamamayan. At isang malaking advokasya ko po na akin na pong naisagawa since 2014 ay yung livelihood program po. At ito po ay bibigyan po ng mas maigting o mas malawak po na maaabot ng ating mga kababayan. Ito pong bigyan po natin ng mga kabuhayan. Lalong-lalo na po yung mga nanay natin na sila ang nagdadala ng pamilya at yung asawa nila, sila lang po ang nagtatrabaho. So pamamagitan po ng ating livelihood program, we would like po to add sa mga income, sa mga kabuhayan po, lalo na po yung overall kabuhayan ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Baguio. I believe po, kung atin pong magagawa ito, matutulungan po natin sila in all aspects po of kabuhayan. Titingin po tayo ng mga ahensya ng gobyerno na makakuha po ng mga kapital ang mga tao, magkaroon po sila ng konting puhunan. Doon po sa DTI, meron po silang mga programa dyan na nagbibigay po sila ng mga pagtulong para po sa ating mga maliliit na mga negosyante. So, hindi lamang po tayo mag-create o magbububog ng mga future na negosyante, kundi ito po, titingnan din natin yung pong mga existing MSEs natin, SMMEs, na mabigyan po sila ng lalo pong insentibo para lalaki na rin po sila sa larangan ng negosyo. Ang DTI, hindi lamang po siya sa mga pagbigay po ng mga kapital, maliit lang po naman na puhunan sa ating mga maliliit na negosyante, kundi even po yung pag-promote ng kanilang mga produkto, especially po doon sa mga mag-uumpisa, packaging, paano po yung promotion, and of course, what is most important is yung pong market. Saan po ima-market yan? Yung mga produkto po ng ating mga maliliit na negosyante, at ito po darating pa po na madidevelop natin ng mga negosyante sa ating lungsod ng Baguio. Maganda ang mga programa natin, Ma'am. So, of course, ang inyong pangunahing trabaho sa Kongreso is to propose laws or batas na kailangan natin. So, ang ating executive branch naman, kung sakaling pala rin, ang inyong may bahay, si Congressman Mark Go is running for mayor. So, maganda ang tandem. Executive at saka legislative. Saka maaari sana, kung makuha natin yung majority ng council, mas lalo mabuti kasi hindi kontra sa programa eh. Di po ba, ma'am? So, can you elaborate on this and give us your quote on this? Opo. Kasi po talaga po, sa aming team pa lang po sa ngayon, talagang gusto namin narito po yung pagkakaisa ng bawat membro po ng team at meron kami kanya-kanya pong advokasya na isusulong, hindi lamang po sa council, kundi sa kongreso. Makikita po natin kung meron pong pagkakaisa itong mga dalawang branches of government po, the executive
plus the legislative, whom I will represent. Yung pong mga batas na aking isusulong, ito po yung mga batas na para po sa kapakanan ng ating mga maliliit na kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Note po or remember na ang isang congressman po ay may dual personality. Siya po ay representante ng ating district at yung mga batas po niya, yung pong tinatawag nilang mga local bills, yan po ay yung para sa Baguio. At kung meron naman pong maisagawa ang isang representante, yung po ay pangkalahatan. Kagaya po nung naisulong po ng ating Congressman Marco, yung pong libreng edukasyon sa tertiary level po, ito po yung sa mga state colleges and universities na buhat po noong June 2018 ay nai-enjoy na po ng ating mga mahihirap na mag-aaral sa mga state colleges and universities. Ako po, sa edukasyon, napakarami ko po kung pwedeng isulong. No? Doon po sa mga private colleges na hindi po naaabot ng mga scholarship, na kasi po right now, we are more focused on the public state colleges and universities. I will intensify actually po itong mga scholarship na ito na mga estudyante na nag-aaral po sa ating private schools. And I'll see to it po, yung pong mga batas na hindi po na isulong pa o pending pa po sa ating kongreso, yun po ang mga itutuloy ko. At kung makikita nyo po, kung may pagkakaisa po ang legislative at executive, napakaganda po ang epekto nito para sa ating lungsod ng Baguio. Kung ano man po mga proyekto na aking makukuha at kung ano po ang kailangan, ito po ay nakabase sa kailangan ng ating executive branch o ng ating local government. Nandun po ako na magsusulong, hahanap po ng pera, hahanap ng budget, para po kung anong mga infrastruktura po na gusto nating itayo dito po sa ating lungsod. Napakaganda ng ating plataforma ng gobyerno, Mansol. Ang ating oras ay napaka-limited. No? So, in some other times, I'll go back to you and bago siguro mag-start ng official campaign at pwede natin ulitin, dagdagan pa ang episode na dito para ma-inform ang ating mga kababayan. So, Ma'am Sol, sa inyong parting words, you appeal to our people Baguio. So, sa ating pong mga kababayan, dito po sa ating lungsod ng Baguio, unang-una, sa pagkakataong pong ito, ay nagpapasalamat na po ito. Alam ko po kung gaano kalaki po ang inyong tiwala at patuloy kayong magsusuporta po dito po sa aming team na Makabagyo. Dahil naniniwala po kayo na panahon na po na ibigay po natin ang liderato dito sa lungsod ng Baguio sa mga taong magtataguyod po ng gobyernong malinis, may malasakit, may integridad, may kompasyon, at may competence. Meron din pong mga galing na pwedeng gamitin nila para po sa kapakanan ng mga nakakarami. Kaya po, hindi naman, sa ngayon po, yung po, medyo general pa lang po yung ating mga binibigay na mga programa at proyekto. Darating po tayo doon sa ating mga proyekto o mga isusulong sa legislature ng mga batas. In detail po yan for sa next na kabanata po ng ating pag-uugnayan kay Brother Val. So maraming salamat po. Ingat lang po kayo. Take care of yourselves. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa araw-araw.
at patuloy po tayong magsama-sama, magkapit-bisig po para po sa ating adhikain, para sa Baguio makatao, makadiyos at malinis ang pamamahal. Maraming pong salamat, Diyos Teodina, at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Before we end, let us pray, and we'll pray for Madam Sol, that the Lord will bless her and the team, and gabayan sila. Can we bow down our heads, Madam Sol, and we'll pray for you. We will pray. We ask you, our dear viewers, to pray for our sister Sol for this coming race in the local election. Father God in heaven, we thank and we praise you for this opportunity that we interviewed Sol, whose advocacy to help our city and our constituents. Father God, loobin mo po nawa, Panginoon, na puspusin mo siya. Sabi sa Biblia na our country will prosper if the righteous people will lead. So Father God, we ask of you, Lord God, to bless her. Puspusin mo siya, yung banal na Espiritu Santo, upang palakasin, give her a good health, mind, soul, and body. Lahat po ng aspeto kung kailangan niya. Ayun yung kanyang team, si Congressman Mark Go, ang Makabagyo team. Puspusin mo sila. Gayon din ang mga nais na tumakbo at nais manalo sa election na ito. I pray for them. Gabayan mo po ang minusod. Gayon din ang aming gusto dito. At po, community, O Lord, bless us, and the leaders who are leading us. This we pray and we thank you. In Jesus' powerful name, amen and amen. God bless you all and see you next time. Amen.